medyo tataas ang kilay nyo. Meron tayo ditong adobong pagong. Sa video na to, we will eat 30 Binondo Chinese street food sa 10 Manila Chinatown food spots. From dumplings, Flavor bomb sa bibig mo. herbal soup, Super strong, parang Manny Pacquiao na suntok. Chinese barbecues, Meron na itong malaking ampaw, okay lang dahil may laman naman yan na iba't ibang Chinese skewers. noodles, Cheers tayo! laman loob, This is really underrated. Hindi pa siya gano'n na-feature ng ibang mga vloggers, pero and even exotic Chinese street food. balat ng pagong. Cheers! I know, you've seen a lot of Binondo food guide videos, but I assure you, this will be the best Manila Chinatown food tour na makikita nyo. Ang sarap. Ready ka na ba? Tara! Binondo, the oldest Chinatown in the world, established on 1594. It is the center of commerce and trade of Manila, where all types of businesses run by Filipino-Chinese thrive, including street food. At hanggang ngayon, sa panahon ng social media, ay lalong umuusbong ang turismo ng pagkain dito sa Chinatown. Uy pare, it's nice to be back dito sa aking napakamahal na lugar, ang Binondo Chinatown. Today, I'm on a mission to go back where it all started for me. Binondo has a very special place in my heart dahil dito nagsimula ang unang episode ng The Chewy Show. First episode, nandito tayo sa Binondo, Manila. Dito sa Binondo Chinatown. Nandito tayo para makapagsapalaran sa iba't ibang pagkain. Kakain tayo ulit sa mga natikman ko na at mga pamilyar. Hindi ko matandaan kung kailan huling kain ko ng dongbei. At syempre, mga bagong Binondo food sa video na to. It's 2023 at alam ko marami na akong nagawang videos dito, pero syempre, kung gusto mo magandang views at medyo magandang content, hindi ka magkakamali sa Binondo. Anyway, Paps, alas 10 sa umaga ngayon, simulan natin ang ating unang food trip. Tara! Unang stop, breakfast sa the oldest Chinese fast food sa Binondo. This is Chuan Ki since 1940s. Action starts at 6 AM at isa to sa pinakamataong kainan dito sa lugar. From different Chinese dumplings hanggang sa mga tonic herbal soups. And I ordered some few like the malunggay xiaolongbao, beef tendon rice, and their specialty gokong or the original soup number 5 with 5 kinds of herbs and 5 kinds of treasures. Okay, Chuan Ki, oldest fast food sa Binondo. This looks nice. Simulan natin sa kanilang chicken xiaolongbao, pero ang wrapper niya ay gawa sa malunggay. So gawin natin, kagating mo muna. And then higupin natin sa sabaw. That's a pure chicken broth. Ang sarap nun. Anyway, so yun, i-dip natin sa ating sauces at ginger. Flavor bomb sa bibig mo. Nandun yung giniling na manok, yung sabaw, and then yung soy sauce natin, may konting katamisa na rin siya. Ang sarap nun. And then in terms of wrapper, hindi siya gummy. Sobrang lambot niya. And then, hindi ko lang malasahan yung malunggay. Next natin, punta tayo sa ating beef tendon. Look at this. Gelatinous na tendon natin. And then, para siyang may thick, sticky sauce. Ayan, kuha tayo ng isa. Kuha rin tayo ng kanin. Yung tendon, kumakapit siya sa dila ko, parang ayaw niya humiwalay. It has a sticky texture, pero ang sarap. Medyo matamis, mastar anis, and then you have the sweet sauce na parang nakababad na rin sa kanin natin. Okay, Paps, meron tayo ditong gokong. Look at this. So, may dalawang klase siyang karne. May manok, tapos meron tayo ditong baboy. Ka-partner niyan is tong ating kampong rice. Yun tayo sabaw. Para tong halik mula sa Singapore. Very herbal, very aromatic. Ang linis lang din. Ito, pork. Halatang ilang oras pinakuluan ng lambot. Tikman natin tong kampong rice. Pansin mo, no? Hindi siya normal fried rice eh. Medyo sticky din siya ng konti. Para tong perfect partner sa Ronald Gabi Concepcion. Bukod sa baboy, meron din siyang itong pork knuckles. Meron tayo ditong tendon. At itong manok. Tikman natin itong manok. Ang lambot talaga. Alam mo yung feel mo kahit kumakain ka ng karne, parang napaka-healthy pa rin. Tapos sabayan mo pa kung kanilang kampong rice. Anyway, unang food stop pa lang to. Proceed tayo sa next food trip.
Okay pare, pag gagawa ka ng Binondo food tour, kailangan may space ang tiyan mo, kulang isang almusal. Next almusal natin, bawal ko palagpasin to, ilang beses ko na na-feature pero kailangan talaga. Ito na ang Dongbei dumplings. Look at this. Dongbei was named from the northeastern part of China named Dongbei at sikat ang dumplings or jiaoxi sa lugar na yon. Kaya ang Dongbei dumplings ay parang small pockets ng flavors of China. Whew! Ewan ko, nakikita nyo yung usok na galing doon sa ating dumpling. So, meron tayo dito yung kanilang parang suka tsaka toyo. Ayan, lagyan natin. Hindi ko matandaan kung kailan huling kain ko ng Dongbei. Gawin natin, kuha tayo ng isa. Parang ito yung ex mo. Kung kahit sinasaktan ka na, kahit masakit, okay lang. Kumbaga, ako kahit mainit to, kakainin ko pa rin, titiisin ko. Dahil lang sarap niya. I mean, in terms of wrapper, medyo gummy siya ng konti, malambot. And then yung feeling natin inside, nandun yung parang mag-garlic na pork. And then yung kuchay din, nagbibigay ng extra kick ng gulay. And then yung sauce, parang may toyo, tsaka suka na medyo matamis. Isa pa, cheers! Pag gagawa ka ng Binondo food tour, itong Dongbei, ito yung parang entrance ticket mo. Kailangan mo ng daanan bago ako mag-proceed sa iba. Next, we will eat some lumpia at the famous New Poheng. At in-order ko ang fresh lumpia with tofu, chopped cabbage, shredded carrots, and cilantro with ground shrimp heads rolled together in a thin pastry skin. Okay, Pops, old school na to, pero kakain tayo ng New Poheng. Sana na-gets yun. Anyway, ito na. So, pakita natin, look at this. Ito na yung marvelous, colorful, fresh lumpia natin galing sa New Poheng. Makita mo yung crushed peanuts, yung carrots, and then nakapaloob siya sa isang tin wrapper. So, gawin natin, meron niyang sweet sauce. So, lagyan natin, look at that. Look at this, how gooey yung ating sweet sauce. Cheers, pare! I just love yung dynamics ng flavor. You have the double sweetness. Sweetness galing doon sa sauce, sweetness galing doon sa peanuts, and then may karne siya, yung gulay, yung carrots, and then you have that thin, soft wrapper na nag-hold sa kanya. It's like a Chinese veggie burrito na parang makakain ako ng 3 pag gutom ako. Isa pang kagat, then proceed tayo sa next food trip. Sincerity is established in 1956 by the Uy family. It is one of the most famous and established resto dito sa Binondo. Dito nakain yung mga pamilya at yung mga nag-opisina sa area. In-order ko ang kanilang oyster pancake and the ever-famous Chinese-style Sincerity fried chicken. Oh yes, it's nice to be back dito sa Sincerity. Simulan natin sa kanilang napakasarap ng oyster pancake. Look at that. It's a huge omelette na punong-puno ng sprouts, and then ito na, lumabas yung unang oyster natin, and then parang may scallions din siya. Look at that. And then gawin ko, lagyan ako ng konting hot sauce. This is an awesome savory snack. I mean, medyo oily siya. Yung texture ng oyster natin, medyo parang naging gooey siya ng konti. Na may crispiness galing sa omelette. And then yung scallions nandun, yung toge nandun. Kumbaga parang nakakabusog siya. Kahit 2 kagat pa lang. Look at that, how gooey that is. Ito yung gagawin ko, perfect yan. Kuha ka ng konting pickled radish. Ano. Punta tayo sa kanilang Sincerity fried chicken. This looks nice. Itsura pa lang. Mukhang malutong na. The perfect golden brown fried chicken. Yung nakalawit na balat. Yan muna yung kainin natin. Mo talaga, no? Yung batter niya. Ibang klase na yung lutong. Hindi makapal. Hindi manipis. Tapos may konting tamis siya. Hindi ko talaga alam saan nagagaling yung tamis. Pero ang sarap. Punta tayo sa manok natin. Yan. Look how juicy that is. Kung anong hinahanap ko sa manok, nandun. Sobrang juicy, malutong, mainit. Tapos higit sa lahat, alam mo, hindi lang yung balat yung malasa. Pero hanggang dun sa loob noot na parang hindi ko maintindihan paano nila nagawa na ganun ka-flavorful yung manok nila. So, tikman natin yung legs. Sobrang delicate niya na, unti-unti siyang natutulong sa bibig mo. Ah, that's nice. This is a perfect Chinese-style Binondo fried chicken.
Next natin pare, nandito sa Veg Select, iba't ibang hilarious street food. May Xiaolongbao, pero nakakain na tayo kanina. So meron ako nakita ditong iba't ibang skewers, Chinese skewers. Alam mo, feel ko, no? Parang sa Taiwan ngayon. So meron tayong tatlo dito. Ang cute nito pare. Meron tayong itong malaking ampaw. Kahit walang lamang pera yan, okay lang dahil may laman naman yan na iba't ibang Chinese skewers. So makikita mo, tatlo to. Merong tofu, merong rice cake, at merong sausage. Punta muna tayo sa ating tofu. Oh, wow! Grabe yung explosion of flavor sa bibig ko. Oh, that salty, spicy, as in yung turmeric flavor lasang lasa ko. It's like there's a sweet barbecue flavor din. And then tofu natin smoky. And then medyo may juice pa sa loob. Tapos natin ito yung rice cake. Nice, oh. Basically, parang kang kumakain ng tteokbokki. It's chewy. Medyo may tosta sa labas. And then same flavor lang din. Salty, yung turmeric nandun, and then chili powder rin. Last natin, ito yung ating sausage. Sa tatlong yun, ito yung pinaka-favorite ko. I mean, paano ba? Medyo may konting bounce siya ng konti. Alam mo pa, sa mga inaanak ko dyan, pasensya na, wala akong mabibigay na ampaw na may pera. Pero mabibigyan ko kayo ng ampaw na merong tatlong Chinese skewers. Anyway pare, tumitirik ang araw, umiinit palalo, proceed tayo sa next food trip. Okay pare, meron tayong iba't ibang Chinese merienda. I mean, may trending siopaw doon pero pinipilahan. Ito walang pila pare pero may siopaw din sila. So may iba't ibang mga, ito yung katulad nun. So makikita mo nandun yung siopaw. Oh, ito na. Isang siopaw, toasted siopaw na rin, 35 pesos. Tapos so order na tayo ng kanilang buchi na may ube. So makita mo it's a fluffy, moist siopaw. Biyakin natin. Oh nice, bola-bola. Okay. Looks decent, looks nice. Ang sarap. Labas niya, very moist. And then yung loob niya, it's a meaty, porky, mabawang na flavoring. And yung pinakamaganda dito, sobrang dense nung pinaka-bun natin. And then dense din, o moist yung pinakalaman. Next natin, may buchi tayo dito. Mahihiya yung chowking sa laki ng buchi nila. Biyakin natin. Wow! It's a great quality buchi pare. Sobrang lutong, though medyo oily siya. In terms of flavor, parang sa chowking lang din. Yung sesame seeds nandun. Sa loob medyo chewy. Pero hindi sa lahat, ang sarap dahil bagong luto. Tapos malutong. Naalala ko nung unang punta ko sa Binondo nung bata ako, dito dinala ni Mama. Ito, ang Dawaing Fast Food. Ito na marahil ang pinakasikat na resto at puntahan ng mga turista at maging mga artista. Uy, parang ampaw ginipiola dito ha. Anyway, Waing serves real flavors of China. From dim sum, rice meals, hanggang sa napakasarap at best-seller na beef wonton noodles. Okay, Paps, pag nakita mo na yung asul at dilaw na dingding, ibig sabihin nun, nasa Waing ka na. One of my favorite fast food dito sa Binondo. So, meron tayong wonton mami, tsaka konting dumpling. Okay, pare, so gawin natin yung simula sa bean curd natin. Okay. Parang siyang may pork meat sa loob. And then, yung labas niya, actually, it's kinda salty, so in-expect ko. Doon sarap, may konting sauce, may konting lapot, and then yung loob, puno ng karne. Hindi ko lang kung pork ba yun o shrimp. Pakaw tayo. Dip natin sa chili. Alam mo, hindi ko alam kung paano nangyari na magkakasama yung mga hipon doon na hindi nag-aaway. Kung sinong unang makakain ko. Dahil ang daming hipon sa loob. Perfect with that soy sauce, calamansi with chili. Okay, next muna tayo sa ating beef wonton mami. May pollo, may siomai, may brisket, may taba ng baka, and then yung ating generous egg noodles. Ah, this looks nice. Tikim muna tayo sa baw. Wow, sarap, parang nililipat ka sa Hong Kong. And you have the clean beef broth na parang halatang ilang beses pinakulan yung buto doon. Okay, so gawin natin, kuha tayo ng noodles. Oh, this looks nice. Parang buo-buo pa siya. At umuusok. Anyway, good luck sa bibig ko. Cheers tayo! Panalo. Ang nipis. Ang dali maturog ng ngipin mo. Hindi siya chewy, as in, ang lambot niya.
May konting crunch pa nga ng konti. And then, yung sibuyas nandun, yung lettuce nandun. Gawin ko gusto kong tikman. Gusto kong tikman tong baka. Hindi ko alam pero parang laman loob yung tikman ko. This is one huge bowl of beef wonton mami na parang relax ka. Para tong masahe. Masahe na soft touch lang. At unti-unti ka nakakatulog at nakakapikit at gulat ka na lang. Kinabukasan na. Isa pang kagat at habang pinagtitingin ng mga tao dito, proceed tayo sa next food trip. Sa dami ng sikat at pinipilahan na kainan dito sa Binondo ay meron pa din talaga mga underrated yet explosive street food. Katulad ng One Nan Eatery na nagbebenta ng tinatawag na halo. Okay, nandito tayo sa One Nan Eatery, hole in the wall, pare, old school, laman loob, Chinese style laman loob. Pare, makita mo, you have an array or buffet of different organs ng baboy at manok from isaw, balon-balunan, bituka, abdo, paa ng pabo, lahat ng laman loob ay nandito na. Madali lang proseso, pipili ka lang ng laman loob na gusto mo. Then, ibababad ulit sa asado broth for how many minutes. Pagkahango, ay gagawin ng Chinese style kinilaw. Naglagay na ng bawang, sibuyas at sili sa bowl. Naglagay ng Chinese soy sauce at meat enhancer. At nilagay ng mga chop organs sa pinili mo. At saka na ito, hinalo-halong mabuti. Tawag siyang laman loob Chinese kilawin. So may sibuyas sa sili, tsaka garlic, and then may iba't ibang suka, tapos iba't ibang sauces din. Katulad ng meat enhancer, tsaka soy sauce. So tatlong karne ang in-order natin. Meron tayo ditong dila, may isaw tayo dito, tsaka meron din tayo ditong tenga na hindi ko makita. Ayan. So gawin natin, tikman ko muna tong dila. I-dip natin sa sauce. Ang sarap, wow! Wow, ang sarap! How do you describe the flavor? Medyo asado style, sweet style, roasted style. And then you have the hint of the vinegar. May konting tamis, may anghang. Nandun yung sibuyas, nandun yung bawang. Parang kilawin nga rin na medyo mas spice. And then yung dila natin, sobrang lambot na. Kuha na tayo next. So, tikman tong kanilang isaw. Kalasa niya yung offal soup na kinain ko sa Hong Kong. Pagkakaiba lang nito, walang sabaw. Huling karne, tenga. Ayan, with maraming sili. Ano gigets ko? Ito yung klase na pagkain na kailangan partner na napakalamig na beer. It's like familiar, at the same time, bago siya sa panlasa ko. Ang weird, no? Pero this is really underrated. Hindi pa siya gano'n na-feature ng ibang mga vloggers, pero amazing, fine. This is a great food na tikman dito sa Binondo pag mag-food tour kayo. Next, the legendary and the OG of the OG mamihan, hindi lang sa Binondo pero maging sa buong Pilipinas. Ito, ang Masuki. Originally, it was also same as Mamon Luk. Dati daw ay nilalako lang sa kalsada ng Mami, then Mamon Luk built his first resto dito sa Binondo in 1930s. The original Mami is made from egg noodles na nakalagay sa rich pork bone stock, topped with chicken, beef, and roasted pork slices. At ito, ang original Mami ng Pilipinas. Okay, it's time for another legendary food trip dito sa Binondo. 1930s pa pare. Masuki, alam mo yun na to. Actually, meron tayo ditong siopaw. Actually, bago to dahil chicken. Usually, pork yung siopaw nila. Butin natin. Nice. Look at that. Oh, ang dami. Ang daming karne ng manok. And yung gagawin mo dyan is lalagyan mo ng kanilang signature sweet sticky asado sauce. Wow. Ang sarap. Yung sauce natin is like a dark, sweet, sticky soy sauce. And then yung bun natin. I mean, nakakain mo siopaw nila dati. Pero ito, ibang klase yung lambot ngayon. Moist, super fluffy. Ito yung ating Masuki all-in special. Lahat ng karne nandyan. Wonton, chicken. May beef tayo dito at may asado pork. So gawin ko, tikman mo natin sabaw. Sabi nila, yung iba, nababland sila sa flavor ng Masuki. Pero yun talaga yun dahil
Nung una rin parang hindi pa nasanay yung dila ko unang tikim ko. Pero as time passed by, mas nasarapan ako nung wala ganong asado sauce. Reason behind kaya medyo pungent yung amoy o lasa niya dahil pure bone stock talaga siya. As in, walang spices, buto-buto lang talaga. Lagay na ako ng extra onions. Gusto ko marami yung ating asado sauce. 1 spoon lang ako. So, hayaan nating mas-simmer yung ating asado sauce doon sa sabaw. Grabe, this is a thick, heavy-duty egg noodles, pare. Look at that. Alam mo, naku-curious ako. Gusto kong tikman muna, actually, yung asado nila. Ayan, cheers. Magnificent, delicious, amazing. Strong, firm noodles na medyo ngunguya ka pa at ang kapal na parang 3 mahabang kibla lang nito, mabubusog ka na sa sobrang bigat niya. Ang ganda lang na binibigyan ng asado sauce ng extra dynamic of flavors, yung pinakasabaw natin. Nasabi nila medyo bland, pero ako para sa akin, the broth itself, malasa na siya. Pero pag ginagdagan mo ng asado sauce, it's like cherry on top. This is a wonderful bowl of Chinese old school mami dito sa Binondo. Pero hindi pa natatapos ang food trip natin. Proceed tayo sa susunod na kainan. Sabi nga ng iba kung saan daw may lolo na Chinese na kumakain, ay doon daw may masarap na Chinese food. At lagi ko talaga na-experience yan sa huling destination natin, ang Four Seasons. Isang Chinese style turo-turo na nagsimula pa noong 1990s. Okay, Pops, last stop natin, Four Seasons, my favorite eatery dito sa Binondo. Look at this, turo-turo style. May mga oysters, may iba't ibang veggies tayo dito. Meron tayo ditong parang dugo. Meron tayo ditong like pork knuckles, iba't ibang Chinese food from lengua. May chicken asado, fried rice at pare. Ang pinaka-paborito ko dito na medyo tataas ang kilay nyo. Meron tayo ditong adobong pagong na nakain ko na rin dati pero mapakita ko na sa inyo. Sa kanilang, look at this, Chinese blood cake. Walang kung anong sauce yung meron dyan, pero interesado akong tikman. Nice. Nice. Sobrang mabawang siya. Medyo sa like jelly, parang kumakain ng jelly. Punta tayo sa sea cucumber. Chewy, parang jelly din actually, pero medyo chewy siya. And then yung sauce niya, kundi tamis, and then bell pepper, nagpapatulong din. Next natin, meron tayo itong Mickey bihon. Look at this. Masasabi mo masarap ng isang pancit canton. Pag medyo may oil siya sa labi mo, which is yun nagpapalasa. Just a beautiful, savory dish na parang soy sauce base, hindi gano'ng maalat, hindi gano'ng ma-pepper. Nanggagaling dun sa hindi ko lang kung may kaldo ba yun or what. Next, we have this baby squid. Nicely sauteed. Yung sauce niya medyo starchy, may tamis din ng konti. Banana to with kanin. Ito pare, look at this vibrant orange asado chicken. Prito rin siya. Oh, nice. Look at that. Nice. Look at this. Ang daming layers ng texture. You have the crispy, juicy na manok. Basically, fried chicken siya, Chinese style. And then, binuhusan siya ng sticky, sweet style orange asado sauce. Kukomplement sila parang si LeBron James at si Dwayne Wade nung Miami Heat days nila. And it's time for the exotic food. May dalawang klase tayong luto ng pagong. Punta muna tayo sa adobong pagong. So kung makikita mo, makikita mo, mukha siyang, hindi mo matatanggi, mukha talaga siyang pagong Kasi may shell. Ito yung hindi ko alam anong parte to. Kung hindi mo isipin pagong, parang kumakain na ng manok. But yung flavor, yun yung nag-e-expose yung sarap ng pagong. Ito, di pa ito sumuya. Medyo chewy talaga siya. Ito naman yung pagong din. Pagong pero herbal soup. Pare, look at this. Ito yung balat ng pagong. Ano sabaw? Oh, feel ko kahit anong sakit ko, kahit malalang sakit pa yan, critical illness, magagamot sa sobrang herbal nung sabaw na to. As in, it's kind of strong, as in, super strong, parang Manny Pacquiao na suntok. And then may konting pait siya, may konting alat siya. Pwede daw makain itong balat nung pagong. Sige, curious ako. Yung balat ata yung pwede kainin. Soft shell kasi ito So ulitin ko, hindi to endangered. Makita mo yan yung parang buto niya, yung ribs.
And then, tikman natin to. Balat ng pagong. Cheers! Nice. Kapigil ka para kang kumakain ng taba or balat ng any karne like manok, baboy. Kakainin mo yung pagong itself. Di mo na masyado malalasahan yung pait ng herbal soup. Kanina pagong, ito naman, coca. Meron tayo dito salted egg fried frog legs. Kung first time mo kumain ng palaka, dapat sa ganitong paraan. Dahil kahit hindi kumakain ng palaka, yung papakain ka sa sarap. Nice coated siya nung salted egg and then very juicy and tender at malambot. That's what I love dito sa Binondo. I mean, nasa Pilipinas ka, pero when you roam around at tumikim ng iba't ibang klaseng putahe, parang kang dinadala sa ibang bansa. At sabi ko nga, pagkakain ka dito, isang tabi mo muna yung diet, isang tabi mo muna yung calorie deficit, ihanda mo yung tiyan mo, ihanda mo mabundat ka, at ihanda mo rin yung pera mo, kahit medyo cheap yung mga pagkain dito. It was nice to be back sa Binondo, eating good food na malapit sa puso ko at makakain ng mga bago sa panlasa ko. Kahit sabihin natin mga Chinese food ng mga ito, sa tagal na nitong Chinatown sa Pilipinas, parte na ng pride ng pagiging Pilipino ang mga pagkain ng Binondo. Uy! Diyan nagtatapos ang ating isang masaganang buong araw na Binondo Food Tour. 10 amazing locations at almost 20 to 30 street food. Sana nag-enjoy kayo doon at nag-enjoy yung channel ko. I mean, ang dami ng Binondo Food Guide videos na makikita mo sa YouTube, Facebook at buong internet. Pero ginawa pa rin natin kasi syempre maganda siya pang content. At na-miss ko yung Binondo. Maraming salamat po nanonood. Ako si Chewy dito sa aking favorite place, Binondo Chinatown. Nagsasabi, stay safe and good night and goodbye. Suwabe nun, walang mali. Bang! Okay, bili tayo pang paswerte. To the days of old. Ang pinaka maganda sa tatlong may motor duty na proceed tayo sa susunod.